Good day, choir masters and choir members. Ray Santos again. And today mga choir masters and choir members, we will give way lang dito sa tanong ni Ma'am Cindy Peradilla. Yan, okay. So ito yung tanong ni Ma'am Cindy. So sabi niya, good day po Sir Ray. Magtatanong lang po sana ako regarding sa pagkanta po ng choir. Kasi po may isa pong member namin sa alto section na hindi naman po naituro sa kanya yung alto part ng kanta. Pero ang ginagawa niya po ay dumidikit siya sa kasama niyang alto at kinokopya niya yung pagkanta. Ang problema po is hindi po naituro sa kanya. Tama po ba iyon, sir? Maraming salamat po. God bless po. Yan. So, ang pagkakaintindi ko dun sa tanong ni Ma'am Cindy, no? So, shoutout sa'yo, Ma'am Cindy. Salamat sa napakagandang tanong. Ang pagkakaintindi ko dun sa tanong niya is meron siyang co-member and then itong kanyang co-member na to is hindi nakapag-practice, hindi na ituro sa kanya yung tono, no? So, hindi siya umattend ng practice, hindi na ituro sa kanya yung tono, pero umattend siya ng mismong performance. And then, ang ginawa nitong member na to is parang gumaya-gaya na lang. Gumaya-gaya na lang doon sa kanyang katabi, no? Na alto din, no? So, ito, no? Matagal ng rules sa mga choir to, no? Ma'am Cindy, no? Itong rules na to or itong rule na to is kung hindi naka-attend ng practice, hindi rin makaka-attend ng performance. So, matagal ng rules yan, no? Maraming choir ang gumagawa niyan. Bakit? Kasi, hindi kasi maganda yon, no? Unfair. Una sa lahat, unfair yon sa mga co-members mo, no? Dahil sila umattend ng practice and then talagang naghihirap sila para mapatunog ng maganda yung choir or yung yung music nyo, no? And then suddenly ikaw a-attend ka na lang ng ganon, no? Alam mo na parang okay, parang wala lang, no? So parang hindi maganda yon, no? So that is unfair para sa mga uma-attend sa practice, no? And then another thing is for me, para sa mga gumagawa noon, no, na uma-attend kayo ng or hindi kayo uma-attend ng practice, no? Hindi kayo uma-attend ng practice pero uma-attend kayo ng performance. Para sa mga koristang gumagawa noon, please lang, no po, no? Wag nating gawin 'yon kasi una sa lahat hindi naging effective, no? Hindi naging effective yung inyong presensya doon, no? Kumbaga, mas lalo pang minsan nga baka nakakagulo pa kayo, no? Nakakagulo pa kayo doon sa choir. Bakit? Kasi alalahanin natin na ang choir ay tumutunog bilang isa. Yeah, bilang isa. Ngayon, kung meron kayong isang member doon na hindi sigurado sa kanyang tono, hindi sigurado sa kanyang ginagawa, chances are magkamali siya at pag nagkamali siya, damay na yung buong choir. Yan, okay. So ako, for me, ang sagot ko doon, mga minamahal kong mga choir master and choir members, gawin natin yung rules na yon, no? Pag walang practice, walang performance, no? So kung hindi umattend ng ng practice, hindi rin attend ng performance. So gawin nating rules yon para mas maging effective yung ating mga presentation, mas maging maganda yung ating tunog pag tayo ay kakanta sa ating mga performance. Okay? So, yun lang sa ngayon mga minamahal kong mga choir master and choir members, and I'll see you again sa mga susunod na choral strategy. God bless and bye-bye.